Nasa linya na po ngayon ang Undersecretary for Governance and Operations ng DepEd ukol po dito sa kauna-unahang active threat drill sa mga pampublikong paaralan. Ginawa po ito nitong nakaraan dito nga sa Manila Science High School. Kasama po natin si Dr. Malcolm Garma. Magandang umaga po, Dr. Sir. Yeah, magandang umaga, Ms. Chat-Chat. Magandang umaga sa mga taga-subaybay. Oo, good morning po. Tama po ba, sir, itong first active drill natin naganap siya this week or last week? Dahil po ito doon sa nangyari sa Tacloban school shooting, ayaw man nating maulit pero at least pinaghahanda po natin ang mga estudyante just in case may similar incident na mangyari in the future. Yes, Ms. Chat-Chat. So, nangyari ito last July 15, the last Wednesday. At tama, sa Manila Science High School natin ginawa ito sa Manila, no? At because of the Tacloban incident natin, so isinama na namin na Ms. Chacha, no? Doon sa mga protocols namin, itong active shooter or active human-induced threat drills natin, no? So alam natin na very institutionalized na yung fire and earthquake drill natin. Pero ito yung hindi natin talaga nabigyan ng pansin dahil hindi naman natin nakala na pwedeng mangyari ito, no, sa ating mga paaralan. So, yung active shooter drill na ginawa natin sa Manila Science last Wednesday is basically to gather more information, no, at para nang sa ganon, mas patibayin at palakasin pa natin yung protocol natin on this kind of incidents. Oo. Sir, sino pong ahensya ng gobyerno ang katuwang nyo po dito sa tinawag nyo nga po na protocol Run, Hide, Fight? Basically, PNP, Vizcaya, no, ang kasama natin dito. But of course, hindi lang dapat PNP and DepEd ito. Kasama din natin noong drill natin. Kasi after the drill, nagkaroon po tayo ng workshop. So, para mas holistic yung ating approach, hindi lang yung actual incident, but what happens also after the incident. So, nandiyan po yung tinatawag natin yung mga psychosocial interventions natin. And at the same time, syempre, Ms. Chacha, importante yung prevention talaga, no? Yung preventive measures para hindi na umabot dito. So, maraming naging partners dito from other government agencies and of course private sector and non-government organizations. Ito pong gumaganap na active shooter na nakikita natin sa video, mula po ito sa hanay ng PNP? Yeah, yung pong actual simulation, no, yung nag-conduct ng drill natin sa pakikipagtulungan po ng DepEd with our Philippine National Police. And high school students muna yung unang sumalang po dito sa drill na ito? Yes, Ms. Chacha, no? Pero again, sabi nga ng ating Secretary Sani, na once na ma-perfect na natin yung protocol, then i-roll out na natin to sa lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas. Kung mali po ako, no, correct me if I'm wrong. Tama po, sir, ang earthquake drill talagang ginagawa po ito taon-taon sa lahat ng mga eskwelahan po natin yan sa mga pampubliko at pribadong schools. Ito po bang active threat drill natin? Ganun na rin po ang mangyayari ngayon? Sinimulan lang dito sa Manila Science. Sige po. We'll make it a standard na, Ms. Chacha, no? Katulad nung frequency ng pag-conduct natin ng fire and earthquake drill. So gagawin na rin natin regular. So siguro at least twice a year ang nakikita naming frequency nitong active shooter drill natin or active human-induced threats natin. Kasi hindi lang naman shooter, no? Baka meron din tayong threat na maaaring hindi gumamit ng baril, maaaring may ibang paraan, no, ng threat na pwedeng gawin sa paaralan. Oo. Kung sa earthquake drill, kabisado na halos sa mga estudyante natin ang duck, cover, and hold, dito po mismo sa active threat drill na Run, Hide, and Fight, para po lang sa mga nakatutok sa atin ngayon na teachers natin or yung mga educators natin na hindi pa po nila nagagawa ito sa kanilang eskwela, ano mismo ang nangyayari at itinuturo sa mga bata during the Run, Hide, Fight scene? Paano po? Oo. Siyempre, Chacha, iba-iba yung senaryo, no, na maaaring mangyari. Maaaring nasa loob sila ng classroom. Kung kailan nangyari yung threat ay maaaring nasa loob sila ng classroom at maaari rin naman nasa labas sila. For example, may recess o may activity ang school. So
So dito natin papasok yung prinsipyo ng run, hide and fight, no? So kung sila ay nasa labas at andiyan na yung imminent threat, no? So kailangan talagang tumakbo, no? At ang takbo, kailangan yun din yung pinapractice. Saan ba tatakbo? Saan ligtas na lugar? Pinakaligtas na lugar talaga pagdating sa ganitong sitwasyon ay of course pumasok sa loob ng mga kwarto, no? So that is when the hide principle comes in, no? At doon sa hide talaga, nakita natin doon sa simulation natin, locking the doors at isara ang ilaw kung maliwanag at hangga't maaari takpan yung mga bintana dahil ayaw natin na magkaroon ng visible line of sight, no, yung threat natin o yung shooter natin if that is the case. Oo, ang turo din daw nga po is yung bang i-blockade yung door, no, papunta sa classroom. Yes, May ganun oo. din ginawa. Opo. Oo. Sir, Yeah. kailan po magsisimula kung sakali man ito, yung implementation nitong active threat drill sa lahat ng mga eskwelahan? Nag-start kayo sa Manila Science this week. Kailan po ang implementation nationwide? As soon as possible, no? Based doon sa resulta ng mga workshop na ginawa natin after the simulation that we did in Manila Science. So i-collate lang namin, i-consolidate lang yung outputs na yon para nang sa ganon makorek at mapatibay pa natin, no, yung ating protocols. Then as soon as possible, Mr. Chacha, no, within the month or within the first weeks of next month ay gagawin na natin yung national drill natin. Opo. So we can consider this as a work in progress. Ano po, Yusek, no? Yes, Manong Ted. Kasi talagang kailangan na patibayin natin to. Pero Manong Ted, we will just provide the basic protocol kasi iba-iba rin po, Manong Yes. Ted, yung context ng mga schools natin. Merong mga buildings, merong hindi building, at merong malalaki, merong maliliit na campuses, no? So Opo. we will have also the protocol be contextualized depende sa sitwasyon Opo. ng eskwelahan. Pero wala pa ho talagang actual na tawag itong programang ito. Ito hong ginamit lamang ng mga news entities, itong active shooter drill na ito, pero hindi pa ho ito ang tawag, ano? Well, ang mas generic siguro, Manong Ted, would be the active human-induced threats, no? Okay. Drill. Okay, yun. So, hindi lang po shooter. Hindi lang po Yes, shooter. yes, opo. Para nga din po psychologically, malaking bagay po yun, ano ho, yung inyo po siguro nga ngayon, pagkukonsulta rin sa mga psychologist, paano po ito ipapaliwanag sa mga kabataan nang hindi po magbibigay ng pangamba, di po ba? Ano po? Yes, Manong Ted. So, kumbaga, meron talaga naman tayo mga human-induced calamities, no? Opo. So, this time, isasama na po natin to under the human-induced disasters natin. Okay. Ano ang papel dito ng mga PTA? Kasi po, hindi naman natin din po siguro ipagwawalang bahala yung malaking papel ng mga PTAs, lalo na po sa kanina pong pagbibigay informasyon sa bawat pamilya, kung ano po ang maaaring matulong ng bawat pamilya doon sa kaalaman ng bata sa bahay pa lamang po, bago man magkaroon ng mga drills na ito sa eskwelahan, di po ba? Yes. Manong Ted, siyempre, ang pinaka-importante po dito, yung pong safety and security starts with the self, no? Starts with the individual. So, yung consciousness ng bata, yung awareness ng bata, dapat po talagang sa bahay pa lang, paalala ng mga, alam niyo naman sa mga Pilipino, usual po sa atin na pag-alis ng bahay, pag-alis ay, sabi natin mag-ingat ka. So, ngayon, mas profound siguro, no, yung statement natin na yun. Mag-ingat ka, pag kami nangyaring ganito, dapat ganitong gawin mo. So, very, very, very strong yung influensya talaga dapat ng mga magulang dito. Opo, at saka yung pagpapaalala na sa panahon ng ganito, may mga pagsubok sa eskwelahan, merong nananakit o anuman, presence of mind ang pinaka-importante, mga ganun po. Exactly. Opo. Kaya Yes, nga po, Manong Ted. kaya nga sabi ko, ito po yung work in progress na hindi lang po kakayanin o dapat gampanan po ng paaralan, kundi po ang buong komunidad, lalo na po ang basic, no, ang pamilya po natin. Alright. So, sir, ito pong ginagawa nyo nga ngayon, kaninyo ay pilot pa lamang.
paano po yung usapin na binabanggit din po ng ilang teachers organizations na dapat din dito magsimula sa actual na seguridad ng mga paaralan? Sakop niyo ho ba yung mga binabanggit na paghingi ng pera para po sa pag-hire ng mga gwardya at facilities Yes, po? Manong Oo, Ted. go ahead. Opo. Again, hindi lang po dahil sa nangyari yung sa Tacloban, Manong Ted, no? But even before the Tacloban, talagang ginawa na nating conscious, no, yung heightening ng security measures natin sa mga schools, no. Kasama na nga ho dyan yung pagdadagdag ng ating mga gwardiya, paglalagay ng CCTV, paggamit ng metal detector. Pero based on the survey that we undertook, no, talagang kulang pa, no, hindi pa ho lahat talaga ay meron na itong mga ganito. So, ito po yung pipilitin natin, no, at sa tulong na rin po ng ating national government agencies at ng ating po mga legislator ay maihingi po natin ng karagdagang pondo upang matugunan yung pangangailangan ng ating mga school sa larangan na ito. Opo, sige po. And then sir, kung mamarapatin po ninyo, mabanggit ko lang nga, dahil po doon sa pangyayari no, sa Tacloban at yung mga balita po na ang mga sangkot nga dito ay menor de edad at yung pong mga pagpapalaganap ng maling informasyon na wala silang pananagutan sa batas, meron na ho ba kayong pinag-iisipan din po na anuman pong kaparaanan para magkaroon ng pagkakataon sa eskwelahan na maipaliwanag itong Juvenile Justice and Welfare Act na ito na kapag ikaw gumawa ng krimen, hindi ka sa walang pananagutan at ikukulong ka pa rin kahit na po ito doon lamang po sa mga bahay pag-asa para lang nila mapagtanto na hindi ito hindi ito pangkaraniwan lamang na para bagang magbabakasyon ka lang o hindi ka mahaharap sa anuman pong hindi ka deprived ng iyong liberty. Yes, Manong Ted, bahagi na po yan nung ating integration, no, nung mental health issue intervention natin at saka yung anti-bullying interventions natin, no. So bahagi po yung pagpapaliwanag na pagka merong ginawang hindi tama ang ating mga mag-aaral, may kaparusahan, mayroong consequence. At siguro mas magiging profound lang yung pagpapaliwanag ngayon, Manong Ted, dahil nakita na natin na hindi lamang individual but sistema talaga yung dapat ipaliwanag dito, no. At maganda hong mas lalong bigyan diin, no, na merong consequence, merong kapalit. Hindi pwedeng walang kapalit ang gagawin nilang mali, no, sa ating mga kabataan. Opo. Sige po. So, salamat po sa inyo, Yusek. At kami po makiki-update po sa inyo para lang natin maipalaganap po yung informasyon sa mga magulang, sa lahat ng ating kababayan dito po sa programang ito para masiguro natin ang pagtutulungan ng lahat. Salamat po, Yusek. Yeah, maraming salamat, Manong Ted, Miss Chacha, sa pagkakataon na makapagpaliwanag. Thank you. Yan po si Yusek Malcolm Garma. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.